katulad yung nakita mo, diba? Yung pagsisikap talaga, hindi ka nawala ng pag-asa. Yan ang Pilipino. Yes. Huwag sa mga hamon ng buhay. Kailangan talaga kung nadapa ka man, bumangon ka at mas lalo mo pang galingan. So yun. Doon sa mga humahad lang, yung tinatawag natin mga basher na naging friendly mo na. Ay, pag mga negative people, ayoko dyan. Kasi ako think positive lang talaga ako lagi. Pag negative ka, Huwag na. doon ka sa far away. Sa Netherlands. Think positive lang tayo. Oo, doon ka sa ibang planet. Tsaka syempre gano'n naman talaga yung buhay eh. Merong ups and downs. Ang mahalaga, positive ka at saka isipin mo, lagi may pag-asa. Yes. Oo, tama ka, madam. Habang nabubuhay tayo, sabi nga nila, may pag-asa talaga. Isipin nyo naman, nag-pandemic, di ba? Sino magsasabi na makakaahon tayo? Tayo ulit, diba? Makaka-recover tayo. Regarding pandemic talaga doon ako nag-start mag-business. Pero hindi ganun kabilis para makilala agad ako katulad nito ngayon nakilala ng business ko. So nag-start ako pandemic. Talagang kasi construction ako dati, nag-construction ako eh. Kaya ako nakapag-business kasi na-stop kami because of pandemic. So nagtinda ako, pero hindi ka ganun nagtinda ako, nag-boom ka agad. So dumating yung point na nalugi ako, nag-umpisa na naman ulit, nag-umpisa. Hindi pa rin ako sumuko, talagang laban lang ng laban. Kasi may mga pangarap tayo, may mga pangarap ako. So yun nga, sabi ko nga, kaya sabi ko lagi, pag hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Hintayin mo lang ang panahon na ayon din sa'yo ang panahon. So ganun yun. Yun naman ang natutunan ko. Sa'yo ba may ma-advise ka pa kanyuwata? Actually, wala naman akong pwedeng ma-advise. Pero gusto ko tayo bilang isang Pilipino, kailangan natin laging gamitan ng puso, pagmamalasakit, di ba? Kahit may negosyo ka, kumikita ka, kailangan may malasakit ka sa kapwa mo. Para alam mo din na yung ginagawa mo, tama para sa kabutihan. Kailangan natin talaga siguro mga Pilipino magtulungan, hindi maghilahan. Kasi feeling ko pag lahat tayo magtutulungan, konti na lang ang mahirap na matitira, di ba? Saka walang imposible. Walang imposible. Kasi ang kadalasan kasi sa atin talaga, yung kultura na natin talaga na hindi natin maikaila naman talaga na pag mayroon nakakangat, hindi pa nga nakakangat ng mata, hinihila na kagad pababa. So, kailangan talaga maiwasan natin yan. So, pagtulungan, huwag maghilaan. Kasi pag nagtulungan tayo lahat, feeling ko baka wala na matitirang mahirap sa Pilipinas. Yun lang naman ang importante. Tsaka lalo ng mga Pilipino, masipag, matyaga. Kailangan talaga magsuportahan. Yun ang pinaka-the best na gagawin natin sa kapwa natin para mas maging maayos ang lahat. Diba? Pumundan tayong lahat, hindi lang isang undan. So yun, diba? kape muna ako. Hindi lang siya successful, pati yung spiritual at saka yung pananaw sa buhay napakaganda. Hindi pa naman ako successful talaga. Successful ako sa kaibigan. Pero pagdating sa financial, sa pera, hindi pa naman talaga sa totoo lang. Pero Nga at lang least kasi, kaya mo na. medyo nakakaluwag-luwag ng kaunti. Hindi katulad ng situation ko dati na talagang sa stage ng kahirapan. Pero ngayon naman, ang tawag lang dito is medyo nakakaluwag-luwag na ng kaunti. Pero hindi pa na talaga sabihin ng milyonarya na talaga wala pa po talaga. Wala pa. Medyo at least komportable na. Diba? Oo. At saka nagpapasalamat ako kasi binigyan ako ng blessings na katulad nito ngayon na, diba, hindi na ako hirap na hirap sa buhay. Diba sabi ko nga, nasa stage ako ng kahirapan. Kasi pagan lang talaga yung mayiging daan, may puhunan para makaahon tayo sa kahirapan. So yun. Ayan ha, ang dami nyo natutunan ha. Baka mamaya kayo na yung mga susunod, di ba? At least magiging masaya lahat eh. Kasi bigyan lang natin ng inspirasyon yung bawat isa. Ang galing ng magic. Grabe, ang galing talaga ng Pilipino Dumiscarte. Nakita mo yung biglang may... Ako na ate, ako na. Ayan ha, para hindi mahirapan. Iwata, may guwamo sa likod. Wow. Alam mo, hindi pa talaga ako mayaman. Katunayan niya talaga, paubos ng puhunan. Mabuti nga talaga, madam, hulog na talaga ng langit. Ba, syempre, Pwede ba makautang? Hindi lang utang. Ayan o, yun o ba? Mabuti nga talaga. Nandito si madam. Ang galing naman. Ang galing sumindi. Bilib talaga sa mga Pilipino. Diwata, anong pakiramdam na binibisita ka ng mga kilalang mga tao? Alam mo, maraming salamat talaga na appreciate ko yan. Kasi di ba, sino ba si Diwata para puntahan ng mga artista, mga big time, mga media, di ba? Nagpapasalamat ako. Yan, katulad ni ma'am. Na-appreciate ko yung effort nila na pinuntahan ka din to. Isang malaking karangalan yan para sa akin. So maraming salamat, di ba? Ang tawag dyan,
yan, blessing. Di ba? Maraming salamat. Blessing yan yung mga ganyan. Katulad kahapon, di ba? Mayroon dumating, pinatawag ako, nag-abot ng cash. Actually, in-upload ko nga. So maraming salamat. Ang tawag ng blessings kasi napapansin Hindi mo na talaga ina-expect tayo. yun eh, di ba? Hindi ko na-expect. Kung hindi dahil kay God, wala tayong matatanggap na gano'n. So, ibig sabihin, Diyos ang naging daan para punta na ako na doon. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Buti naman, naniniwala Wala ba kayo doon? O isipin maraming nyo naman, salamat. magtatagpo kami ngayong araw na to, di ba? Sa blessing. Yeah, blessing yan talaga. Kasi birain mo, galing pa kami ng event at talagang dumayo pa si Miss Mara Tamandong dito sa... Di ba, pagod na si Madam pero nagawa niya pa rin pumunta dito sa akin para mag-meet lang kami dalawa. So, ang tuwa, nakakatawa ng puso. Maraming salamat sa iyo, Madam. Maliban pa doon, hindi siya kumain ng tanghalian dahil gusto niyang kumain dito sa iyo. Sabi ko gusto kong tingnan yung pagkain mo. Pwede naman, Madam, kung mahilig ka ng pagkain kali. So, Aba, syempre naman, bakit naman ba basta Pilipinong pagkain, gawa ng Pilipino, tatangkilin ang alam ko kasi kumakain ka sa mga Shangri-La, sa mga... Ayun na. Bilis to, ah. Pilipino ko, syempre, unang Mga Shangri-La, tatangkilin ko, mga Pilipino. Shangri-La, Okada, mga City of Dreams, mga ganyan ang pinupuntahan mo. Mall of Asia. Ay, hindi. So maraming salamat. No, ngayon naman Diwata Paris naman. So maraming salamat sa iyo. Ano ba gusto nyo? Ano gusto nyo kainin? Parang pila na tayo, ma'am. May challenge ka ba kay Diwata? Huwag mo na papilayan si Madam. May Pabigyan challenge. mo na lang siya ng chicken at saka yung siyempre yung overload para matikman niya lang. Tikman mo lang kung kaya mo. Ano man nalaman ng favorite ko chicken? Dati kasi ako manguhula. Si Madam actually talagang mukha akong manok eh. Favorite ko lahat ng luto ng chicken. Adobo, Pero wait prito, lang, ha? lahat. Eh, tama ma'am, kasi sabi niya dati siyang manok eh. Kaya sabi ko, Yeah, kasi sabi nga nila, di ba, isang tuka lang ako dati. Dati akong manok. Tama-tama. Ayun, di ba? O, hindi Isang na. kahig, isang tuka. Ibig sabihin, dati akong manok. Yan ang buhay ko dati. So yung mga staff ni ma'am na nasa 50 mahigit, pila na mo. Pila na kayo sa likod. Siguro yung staff mo, pumila na lang kasi nakakaya naman sa pila. Pero ikaw, bibigyan Uy, kita ng pumila special kayo, treatment. Ayan. Kasi mahigit 50 yung staff dyan. Oo nga eh, baka nakakahin naman doon sa mga nakapila. Pero ikaw, bibigyan na kita ng Hindi. dahil siyempre madam ka, hindi Hindi, pwede. okay lang ako pumila. Mahalaga. May pila din yan si ma'am. Oo, hindi naman ako. Batang San Andres, Bukid, Maynila. Na dating nakapaka pag naglalakad. Ibig Diba, sabihin, marami proud nagla- ako sabihin kung saan ako nanggaling. Diba? May nagtatanong, payag ka ba doon na pag-franchise sa Maynila? Ay, why not? Diba? Kung may pagkakataon, talagang gagawin ko talaga. malay mo, ito na Kasi yung alam ko talaga pagkakataon. yung mga pangarap ko talaga, ma-expand pa yung Diwata Paris over. Magkaroon ako ng mga branches sa Manila, sa buong Manila, sa NCR. So yun talaga ang plano ko. So bakit hindi, di ba? Ay maganda sa Manila, maraming tao dyan. At saka, Maraming di ba? tao, maraming gusto dyan. At saka nandyan si Madam. Isa Yan, sa yan. mga ano ko para supportahan ako, di ba? Yan. Alis na yun pa lang, sigurado na ako na pag nagpisto ako sa Manila, may kakampi na ako, di ba? yun. Ay, Siyempre, welcome na welcome ka. Bibigyan Di kita ba? Hindi ka na i-clearing ka Pwede ko pagtanggol sa mga basher. Sa mga sa bayan. Mapapwistuhin ka na sa gilid ng city hall. Pero Parehas kayo sa waray ako, bandang Northern Samar. Ako, Leyte, Tulagi. Di ba? Basta waray mahusay ka. Siyempre, tsaka kailangan doon lang sa katotohanan. Tama. O yung kaya, di ba, magsikapan, ay naman ang o baka naman mga gutom na kayo. Oo na, kain na. Kasi naabala din natin si Madam. May challenge pa kayo. Pagmumukbang si Madam. So ayan, kuhanan mo na lang si Madam doon para mo na rin siya. Hindi ako nasamahan kita. Hindi, sandali lang. Meron akong question sa'yo. Bilang isang Pilipino, maraming mga vendors ngayon na laging naapektuhan ng mayroon operation. Ito naman tinatanong ko. Oo, sige. Ano ba yung masasabi mong advice mo sa kanila? Dahil syempre ako nakita ko yung iba nawawala na ng Ako kasi pag-asa. bilang, okay, sige. Ako kasi bilang isang street food vendors na nasa kalsada lang, ang tawag kasi sa amin before is illegal vendor. So ngayon, napakahirap ng buhay ng isang vendor na basta na lang kiniklearing. Kasi ako talaga, maraming business talaga na lumaban sa mga clearing operation. Ang nangyayari kasi pag may clearing, lahat ng maabutan nila kinukuha.
example, di ba, nangutang ka lang sa Bombay, nangulang ka ng mga pagkain, at tinda pagdating ni Clearing, bigla lang ang hablutin, tapos yung mga Kanino paninda music nyo, kaya yan? nagkatapong-tapon, hindi mo na pagkinabangan, tapos yung mga lamisan nyo, mga party. Wala na, hindi na babalik yun. Hindi na babalik, nakukuha naman, pero minsan sira na kasi naghahatakan kayo sa dami ng tao ng pairing operation. So madalas mangyari sa akin na experience sa talaga. So kailangan talaga natin siguro mayroon isang tao talaga na sumuporta sa mga vendor talaga na nakaupo sa gobyerno na lumalaban naman ang patas ng pamamaraan. Kasi napakahirap mo bilang isang vendor yung naranasan ko. Hanggang ngayon naman ngayon kasi on process pa lang yung permit natin. So pero magkakaroon na tayong soon. So napakahirap talaga. Sana naman yung mga tao lumalaban ng patas sa pamamaraan tulad mo na ng mga vendor na nagsusumika para makawin sa buhay. Sana ang panalangin ko at hiling sana na magkaroon talaga ng batas na tulungan yung mga tao kung hindi man doon sa pwesto nila, mabigyan ng pwesto para sa tamang lugar o para hindi naman sila nai-stress, hindi kami nai-stress kung saan kami maglalatas, kung saan kami pupunta, kailan kami clearing, di ba kailan kami tatakbo. Yung mga ganon, yung maging komportable ang lahat. Tama. Yung sana ang panalangin ko na magkaroon tayo ng batas na ganon para suportahan ang lahat ng mundo na Suportahan nasa yung kalsada, maliliit na maliliit. Oo. Actually, Oo, kasi base sa experience ko talaga napakahirap ng sitwasyon na ganyan. Mabuti nga talaga ako talagang naging mindset ko talaga dyan is mag-ipon. Kasi ang daming beses ko na-clearing na malulugi ako ng matangay yung ilang lamisa ko, Kaya ilang hirap pa naman ko, ilang bumawi. payong ko. Tapos yung mga paninda ko na binili ko, kaluluto lang, nagtatapon-tapon. Hindi mo naman pwedeng pulutin yan ulit. Tapos i-serve mo sa mga customer. Automatic na yun, nalugi ka na doon. Plus, sasahod ka pa sa mga taong tumulong sa'yo magligpit. Lahat yun sinasahod. Kaya pag nangyayari yan talaga, napakahirap. Ang laki ng lugi talaga ng isang namumuhunan. Mabuti na lang kamo talaga, mabait lang si God. Kasi nung mga time na yun, may ipon na tayo konti. Kaya nagtuloy-tuloy dahil pag natangayan tayo ng payo, nakakabig tayo ulit. Paano nga kung wala? nangungutang tayo sa Bombay? Paano tayo makakahulog? Paano natin mababayaran? Paano tayo magsisimula ulit? Wala namang papautang sa atin kasi yung utang pa nga natin, hindi pa bayad, tapos mangutang naman tayo ulit. So, napakahirap talaga. Kaya sana magkaroon talaga tayo ng yun nga. Actually, yan ang isa sa mga isusulong ko na programa na matulungan yung mga vendors na sila magkaroon ng maayos, tamang magkaroon tayo programa. ng vendor party list or Diba? lahat na Kasi nakaupo talaga na Paano sumusuporta sa mga Paano aasenso ang Kasi Pilipino siguro, hindi natin tutulungan? siguro naman nakita nyo kung paano ako magipag-bardagulan sa Oo mga cleaning. naman. Lagi akong viral na ganito. Kawawa talaga. Kasi dito pa naman may parang may mga palakasan. Yung iba, Tama. dahil malakas sa ganito ganyan, may kakilala. Basta parang gusto ko maging patas lang sa lahat. Maging pantay-pantay yung tingin. Okay. Supportahan lahat ng mga vendor na lumalaban yan ng patas para kasi ito lang Tulungan kami, din sila para tulungan umangat. kasi ito lang kami, pinapaalis nyo kami, hindi kami mapaalis, hindi kami Saan mapaalis po kasi pwesto? makulit kami kasi nga, dito lang kami nabubuhay, ito lang ang source of income namin, paano pag hindi na kami nagtinda, kahit na bawal, paano kami kakain, bibigyan mo ba Tama. kami? Diba yun ang gusto kong makakasurvive? maintindihan ng karamihan, kasi ang kadalasan dyan is, makukulit kasi kayo, bawal nga dyan ganun ang lagi ang pambato, oo nga, Hindi nila iniisip bawal nga, kung ano yung pero sitwasyon. paano kung may anak ako, paano kung 10 kami pinapakain, umaasa, oo. pinagbawalan nyo kami ngayon, paano na kami kakain lahat, mamatay na kami, bibigyan mo ba ako ng pagkain, Tama. suporta namin, kaya yung iba naging makulit talaga, dahil, pero kung mabibigyan mo kami ng pisto, tamang lugar, di ba? So bakit hindi? Bakit Kung saan hindi? maghanap buhay kami ng ng maayos. Oo, ng walang gusto. So yun ang gusto kong malaman din siguro ng mga nanonood na Mga nakikinig, di ba? Na so yun talagang number Tayo one. naman Base lang ito Pilipino. sa mga karanasan ko kasi Tama. ang tagal ko din naging vendor, talagang napakahirap ang sitwasyon na mahirap ganun. talaga. Yun nga lang, kung saan ka lulugar, di ba? Kung saan ka lang pwede. Dumating na sa Kaya point nga, na Diwata, uumpisahan ko na makatulong sa'yo kahit paano bibigyan ka ng 30,000 pesos. ay, salamat Diyos ko. Tama, oo, sabi ko nga talaga, si Madam talaga huli. Medyo masikreto kasi Madam, ako. Madam, Bibigyan kita ng 30,000. Harap ka na. 1, alam mo, Madam, joke lang talaga ako. Curious ko ako 5, ito. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Bilang example naman na tayong mga
mga Pilipino ay walang pinipiling dapat tulungan. Kundi dapat pag nakita natin na nagsisikap, tulungan natin. Dahil ito lang yung paraan para lahat tayo makaangat. Ang hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo ay mahalaga. Pero yung bawat pawis at dugo na pinupunan ng isang beso, dapat naman makinabang din sila para sa kanilang gusto. Kaya maraming salamat kasi isa kang inspirasyon at para sa 100 na kakain dito, ililibre ko na kayo. Maraming salamat din sa iyo, madam. Katagibiro lang talaga ako kanina makumuntang ako. Pero alam ko naman marami kang pera. Maraming salamat talaga. Sa 38% talaga. May pera na ako, may pantagtag na ulit akong puhunan. Para sa 100 na kakain na, libre ko na. Ayan. Kaya palagpakan naman natin si madam. Maraming salamat sa iyo, madam. Parang gugulat na. Pero syempre, walang imposible, di ba? Sabi mo nga. Basta Diba? Kaya yan ang sinasabi ko na dapat magtulungan tayo, huwag maghinaan. Si madam tinulungan ako. Sana ganun din kayo. Tulungan nyo din yung iba kapwa natin na talaga lumalaban naman ang patas sa pamamaraan. Diba? At syempre, lahat ng mga vendors, gusto ko rin tulungan. Huwag kayong mag-alala, magbibigyan ko ng oras para makausap ko kayo at isa po sa paraan ko po. Hindi naman kailangan nasa politiko palagi isang tao tumutulong. Kundi kailangan nakatungtong ang paa sa lupa para maramdaman natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong at isang Pilipino natin. Magandang hapon ulit sa inyo. Sana makakain na ako ngayon. Sige na, magmadali na. Kasi meron na ako ng best. Salamat! Para sa Diwata, naka 30,000. Naka 30,000 si Diwata. Naka 30,000 si Idol, oh. Tawa pa sa'yo. Umalis agad eh.